taong 2023 sa pamamagitan ng kalatas ng Obispo ng Balanga, itinalaga ang parokya ng San Nicolas ng Tolentino sa bayan ng Mariveles bilang dambana ng manggagawa, manlalayag at mangingisda. Ayon sa homilya sa nasabing pagdiriwang, ang unang punto ng pagiging dambana ay ang mga katagang, "Tuloy po kayo," na nangangahulugan ng isang paanyaya na nagsasaad ng pagpapahalaga at pagkilala sa tatanggapin. Ngayon, bilang paghahanda sa pagdiriwang ng taunang kapistahan ni Apo Kulas tuwing ika-10 ng Setyembre at sa ika-300 taong pagkakatatag ng parokya sa taong 2029, marapat lamang na siya naman ang tumuloy sa kanyang mga kapitbahay na parokya bilang tanda ng pagbabahagi sa mga biyaya at awa na siyang dumaloy sa bawat pagdalaw ng mga mananampalataya. Kaya't ang sambayanan ng parokya ng San Nicolas ng Tolentino ay kumakatok sa inyong banal na pintuan para si San Nicolas ay patuloyin. Hayaan ninyo siyang dinggin at maging tagapatnugot ng bawat ninyong panalangin. Bilang tanda ng ating pagkakaisa sa kanyang pagdating, ay sabay-sabay nating masayang awitin ang pambungad na awit. Salamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling ng Panginoon, hirap ng kanyang bayan, mga kaaway kanyang nilupig, kanyang iniligtas itong ating bayan. Himig ng bayang malaya, awit ng paburit, pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama nating makapangyarihan upang sa ating pagtanggap sa banal na imahen ni San Nicolas ng Tolentino ay maghatid sa atin sa kaganapan ng buhay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya at sa ibayong pagmamahal sa ating kapwa. Tulungan nawa tayo ng Diyos na siyang simula natin at hantungan sa ating paglalakbay sa landas ng kabanalan upang tayo'y makasapit ng lubusan sa ating langit na tahanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni San Nicolas ng Tolentino, ipag-utos mong kami mamuhay nang di dapat makabawas sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian.
Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. At walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo. Papasaganain at papaligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May tiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinatawad niya tayo sa ating kasalanan. Iniligtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang magkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko sa oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay masagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalak. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat.
Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Maaari daw magbigay ng maikling homilya ang pari. Ito po'y nakasulat sa rito. Pero gayon pa man, mayroong isang chapel na magpahanggang ngayon hindi ko malibutan. Dahil pag nagmimisa po ako doon, ay talagang paulit-ulit sila. Ano po, sasabihin ng isang panig, kasi tinanong nila ako noon, bakit po nagpari kayo, hindi na lang kayo nag-artista? Siguro alam niya na yon. Kamukha nyo naman po si Bong Revilla. Pero yung isang panig ayaw pumayag. Hindi si Raymart ang kamukha ni Father. Kaya pag magmimisa po ako doon, hindi si Raymart, hindi si Bong Revilla. At saan yon? Doon sa mental hospital. Di po ba? At least doon, pinagtatalunan nila kung sino ang kamukha ko. Si Raymart o si Bong Revilla. 29 years ago po iyon, kay bilis ng panahon. 2 years, 6 months, and 19 days na natili ako sa pamamatnugot ni San Nicolas. 30 years old lang po ako noon. Ano po? Kaya napakabilis ng panahon. Tunay na tayo'y naglalakbay lang at tumatawid sa buhay na ito. Kaya nga yung paglalahad ni Jesus sa 72, isinusugo ko kayo na parang kordero sa gitna ng mga asong gubat. Sa alinman bahay kayo pumasok, sabihin ninyo, mapa sa inyo nawa ang kapayapaan. Kaya yung mga alagad ay isinugo para magdala ng kapayapaan, kagalingan at mabuting balita. Isang misyon na itinaguyod ni San Nicolas ng Tolentino. Isa siyang nabibilang po siya, alam natin, sa orden ng mga Agustino, kilala sa kanyang mahigpit, disiplinadong pamumuhay, matyagang pananalangin, at walang sawang paglilingkod sa mga dukha at may sakit. Katulad po ng mga alagad sa Ebanghelyo, si San Nicolas hindi nagtago sa sariling kapanatagan or comfort zone. Ano po? Talagang ibinigay niya ang lahat-lahat, bagkus lumabas siya sa mundo upang ipamalas ang pag-ibig ng Diyos sa mga nangangailangan. Kaya nga, ngayong tinatanggap natin si San Nicolas sa ating parokya, hinihimok tayong tularan ang kanyang buhay na pananalig at pagkakawang gawa. Siya na naging saksi ng kapayapaan
sa gitna ng kaguluhan, ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya isa siyang buhay na pagsasakatawan ng mensahe ni Kristo, ang mensahe ng kapayapaang hindi lang binibigkas, kundi isinasabuhay. Kaya sa kanyang buhay, maraming mga himala, pero higit sa mga ito, yung kababaang loob. Dito sa parokya, paulit-ulit niyong naririnig sa akin yung pananalitang kailanman hindi tayo ipapahamak ng kababaang loob. Kaya kababaang loob, katapatan sa panalangin, malasakit sa kapwa, iyan ang tunay na inspirasyon sana na makuha natin sa Kanya. Kung si San Francisco na ating patron ay nagturo sa atin na yakapin ang kahirapan alang-alang kay Kristo, si San Nicolas naman ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng paghihirap, may pag-asa. Yun ang huwag nating kalilimutan sa buhay. May pagpapagaling at may kaligtasang nagmumula sa Diyos. Sabi nga ng patron na sinilangan ko, doon si Santa Catalina ng Siena, hope is not putting a limit to what God can do for you. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Ano po? Kaya tuloy lang at huwag mawawala ng pag-asa. Yan po si San Nicolas. Kaya gaya ng mga alagad sa Ebanghelyo, isinusugo rin tayo bilang mga tagapagdala ng pag-asa sa ating komunidad. Ano po? At sa pagtanggap natin kay San Nicolas, sana hindi lang natin siya igalang sa altar, tayong mga tagalimay, kundi tularan natin siya araw-araw sa ating buhay, sa pananalangin, pagtulong sa kapwa, at pagpapalaganap ng kapayapaan. Uulitin ko po, yan ang halimbawa na dapat nating tularan sa Kanya. Tularan natin sa panalangin, sa pagtulong sa kapwa, at pagpapalaganap ng kapayapaan sa ating pamilya, sa ating simbahan, at sa ating pamayanan. San Nicolas ng Tolentino, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, gabayan mo kami. Panginoon, gawin mo po kaming mga tagapagdala ng iyong kapayapaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa Diyos Amang makapangyarihan, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan, halina mga kapatid kong ginigiliw, taimtim tayong manalangin. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa banal na sambayanan ng Diyos, upang ito ay kanyang kalingain at itaguyod, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa mga tao sa sanlibutan, upang pamaligiin ng Diyos na nagkakasundo ang tanan, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa lahat ng may mga pasang iba't ibang suliranin sa buhay, upang sila'y marapati ng Diyos na maibsan sa pasanin, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa ating sarili at sa tanang dito'y natitipon, upang tayo'y marapati ng Diyos na maging kinasisiyahan niyang hain, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa mga manlalayag, mangingisda at manggagawa, patuloy nawang patatagin ang kanilang kabuhayan at makamtam nawa nila ang bawat bunga ng kanilang pagpapagal, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa mga mahal namin sa buhay na nauna nang lumisan sa amin, makamtam nawa nila ang liwanag at ang buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan.
Taimtim po nating idalangin ang ating mga natatanging kahilingan. Panginoon, kayo ang aming pinagmulan at kapupuntahan. Alam ninyo ang aming naisin at panambitan, kaya't lahat ng ito ay itinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami hinod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maupo po tayo para sa pagpapakilala sa mahal na Santo Patron, San Nicolas ng Tolentino. Ang buhay ni San Nicolas ng Tolentino. Isang mabait na mag-asawa ang naninirahan sa nayon ng San Angelo sa lungsod ng Ferno, nasakop ng Acuna. Sila'y mabuting Kristiyano, ngunit ang labis nilang ikinalulumbay ay ang di nila pagkakaroon ng anak. Minabuti ng mag-asawang ito na humingi ng tulong kay San Nicolas ng Bari. Kaya't sila ay nagtungo sa kinalalagyan ng kamahal-mahalang katawan nitong banal na nasa lungsod ng Bari sa kaharian ng Napoles. Dito nagpakita sa kanila ang santo. Nagkaanak nga sila ng isang sanggol na itinalaga upang maging isang alagad ng Diyos at ulirang halimbawa ng pagpapakasakit. Pinangalanan siyang Nicolas na ang ibig sabihin ay nagwagi sa mga tao, sapagkat nagkaanak sila sa tulong ni San Nicolas ng Bari. Mula sa kanyang kamusmusan, hinubog siya ng kanyang mga magulang sa pag-aaral, pagsasakripisyo at panalangin. Sa tulong ng isang paring Agustino, lalong nag-alab ang kanyang hangarin na talikdan ang lahat upang maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Nagpasya siyang pumasok sa seminaryo ng Agustino at naordinahan bilang pari noong 1271 sa Singguli. Naglingkod siya sa iba't ibang parokya ng 4 na taon bago siya nadestino sa Tolentino, kung saan niya ginugol ang natitirang 30 taon ng kanyang buhay. Araw-araw, siya ay nangangaral sa mga tao sa kalye, iginagawad ang mga sakramento sa mga tahanan, pagamutan, at kanyang sinasabi, "Huwag ninyong sabihin ito kanino man. Magpasalamat kayo sa Diyos at huwag sa akin." Nang magkasakit ng malubha si Padre Nicolas, ay pinagpakitaan ng mahal na Birheng Maria at ni San Agustin. Inutusan siyang kumuha ng kapirasong tinapay at basain ito ng kauntig tubig at kainin. Nang sundin ang ipinag-utos, ay bigla nga siyang gumaling. Bilang pasasalamat sa kanyang paggaling, nagsimula siyang magbasbas ng tinapay at ito'y ipinamimigay sa mga may sakit at karamdaman. Marami ang pinagpala at gumaling. Ito ang dahilan kung bakit sa pagdiriwang ng kanyang kapistahan ay binabasbasan ang tinapay at ipinamimigay sa mga may sakit. Si Padre Nicolas ay nagsilbing pintakasi at takapag-ingat ng mga manlalayag sa karagatan. Pinahayag ito ng isang grupo ng manlalayag na noon ay nasa gitna ng dilubyo
habang naglalakbay sa karagatan. Upang sila ay iligtas sa kapahamakan, nanalangin sila sa Diyos sa pamamagitan ni Padre Nicolas. Noon din ay lumitaw sa kalangitan ang ginintuang aparisyon, suot ang abitong itim na hawak-hawak sa kanyang kaliwang kamay ang isang bulaklak na liryo. Agad napatigil ang bagyo at ligtas na nakapagpatuloy sa paglalakbay ang kanilang barko. Kinilala si Padre Nicolas na siyang patron ng mga kaluluwa sa purgatorio dahilan sa kanyang naging debosyon sa isang yumaong praile na nagngangalang Piligrino Diosino na nagpakita sa kanya na humihingi ng panalangin. Ipinagdasal niya ang yumaong praile at ang mga nasa purgatorio. Pagkaraan nito, muling nagpakita si Padre Piligrino na kasama ang ilang kaluluwang nailigtas sa purgatorio sa bisa ng panalangin ni Nicolas. Ngunit ang buhay ng tao ay sadyang may hangganan. Siya'y muling nagkasakit. Ngunit sa kabila nito, siya'y naging masaya. At kung tatanungin, sagot niya, siya'y inaanyayahan na ng ating Panginoon at ni Maria. Siya'y binawian ng buhay noong 10 ng Setyembre, 1305. Siya ay idiniklarang santo ni Papa Eugenio Ika-4 noong taong 1446. Si San Nicolas ng Tolentino ang unang idiniklarang santo sa samahan ng Paring Agustino. San Nicolas ng Tolentino, ipanalangin niyo po kami. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay aming kanlungan at lakas. Bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami makapanalangin taimtim, kaya't ang may pagtitiwala naming hinihiling ay ipagkaloob mong totohanan naming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Yumuko tayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, patnubayan mo ang mga pagsisikap ng iyong sambayanan na sundin ang loob mo at pakundangan sa iyong pangako. Marapat mong kamtin ang kahilingan ng tanang dumadalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalainawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Awitin natin ang Apokulas aming patnubay. Magsiupo po ang lahat para sa mensahe ng pasasalamat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Magandang umaga rin po, Father Regine. Isang napakalaking pasasalamat po sa napakainit na pagtanggap po ng pamayanan ng San Francisco de Assis dito po sa Limay, sa ng inyong pong parokya para po sa pagbisita po ng amin pong minamahal na patron, San Nicolas ng Tolentino. No? So sa ngalan po ng Pandiosusanong Dambana at Parokya ng San Nicolas ng Tolentino sa Maribeles, nais ko pong pasalamatan ang inyong pong pamayanan sa pangunguna po ng inyong pong masipag na kura paroko, Father Lides Pomer. Maraming salamat, Father. Siyempre po, yung akin pong kinontak dito, hindi ko na po ginambala si Father Lides, no, si Ate Cora. Ate Cora, maraming salamat po. At mananatili po ang imahe po ng aming pong mahal na patron sa inyo pong parokya for the next, hanggang sa susunod pong Sabado. No? Kasama po nito yung first class blood relic ng ating mahal na patron na si San Nicolas ng Tolentino. At harinawa, katulad po ng ibinahagi po ni Father Lides, no, dito po sa inyo pong pamayanan ay ating pong tularan. Katulad din po ni San Francisco de Assis, no, si San Nicolas ng Tolentino sa pamamagitan ng kanyang pananalangin at paglilingkod sa kapwa, no, yung pagbibigay ng sarili sa ngalan po ng paglilingkod at pagmamahal. At pagkatapos po nito, ng aking pong pasasalamat, ay magbabahagi po yung amin pong parokya ng mga rosary bracelet with prayer guide ni Apo Kulas sa inyo pong pamayanan. Gayun din po yung mga binasbasang tinapay po ng amin pong ibinasbasan kaninang umaga sa amin pong banal na misa. So muli po, makikita-kita po muli tayo sa susunod pong Sabado para po sunduin po namin yung amin pong patron. Pabalik na po sa parokya. No? This is part po ng programa ng aming parokya sa aming pong paghahanda sa aming kapistahan at eventually sa year 2029 sa ika-300 taong pagkakatatag ng aming pong parokya. Muli po sa inyo pong pamayanan ng sambayanan, Father Lides, maraming salamat po sa inyong lahat. Pakinggan din po natin na isang mensahe mula sa ating mahal na kura paroko, Reverend Father Lides Pomer. Maaari po tayong pumila o humanay sa gitna upang makatanggap ng rosary at ng tinapay mula sa parokya ng San Nicolas ng Tolentino. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating rito ng pagtanggap sa imahe at reliquia ni San Nicolas ng Tolentino.
taong 2023, sa pamamagitan ng kalatas ng Obispo ng Balanga, itinalaga ang parokya ng San Nicolas ng Tolentino sa bayan ng Mariveles bilang dambana ng manggagawa, manlalayag at mangingisda. Ayon sa homilya sa nasabing pagdiriwang, ang unang punto ng pagiging dambana ay ang mga katagang, tuloy po kayo na nangangahulugan ng isang paanyaya na nagsasaad ng pagpapahalaga at pagkilala sa tatanggapin. Ngayon, bilang paghahanda sa pagdiriwang ng taunang kapistahan ni Apo Kulas tuwing 10 ng Setyembre at sa 300 taong pagkakatatag ng parokya sa taong 2029, marapat lamang na siya naman ang tumuloy sa kanyang mga kapitbahay na parokya bilang tanda ng pagbabahagi sa mga biyaya at awa na siyang dumaloy sa bawat pagdalaw ng mga mananampalataya. Kaya't ang sambayanan ng parokya ng San Nicolas ng Tolentino ay kumakatok sa inyong banal na pintuan para si San Nicolas ay patuloyin. Hayaan ninyo siyang dinggin at maging tagapatnugot ng bawat ninyong panalangin. Bilang tanda ng ating pagkakaisa sa kanyang pagdating, ay sabay-sabay nating masayang awitin ang pambungad na awit. Salamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling ng Panginoon, hirap ng kanyang bayan, mga kaaway kanyang nilupig, kanyang iniligtas itong ating bayan. Hingging himig ng bayang malaya, awit ng paburit, pasasalamat ang Panginoon ng ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama nating makapangyarihan upang sa ating pagtanggap sa banal na imahen ni San Nicolas ng Tolentino ay maghatid sa atin sa kaganapan ng buhay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya at sa ibayong pagmamahal sa ating kapwa. Tulungan nawa tayo ng Diyos na siyang simula natin at hantungan sa ating paglalakbay sa landas ng kabanalan upang tayo'y makasapit ng lubusan sa ating langit na tahanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni San Nicolas ng Tolentino, ipag-utos mong kami mamuhay nang di dapat makabawas sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian.
Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya. At walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo. Papasaganain at papaligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May tiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinatawad niya tayo sa ating kasalanan. Iniligtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang magkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko sa oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay masagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas, na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama, ang lubos na kagalak. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat.
Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Maaari daw magbigay ng maikling homilya ang pari. Ito po'y nakasulat sa rito. Pero gayon pa man, mayroong isang chapel na magpahanggang ngayon hindi ko malibutan. Dahil pag nagmimisa po ako doon, ay talagang paulit-ulit sila. Sasabihin ng isang panig. Kasi tinanong nila ako noon, bakit po nagpari kayo? Hindi na lang kayo nag-artista. Siguro alam niya na yon. Kamukha nyo naman po si Bong Revilla. Pero yung isang panig ayaw pumayag. Hindi si Raymart ang kamukha ni Father. Kaya pag magmimisa po ako doon, hindi si Raymart, hindi si Bong Revilla. At saan yon? Doon sa mental hospital. Di po ba? At least doon, pinagtatalunan nila kung sino ang kamukha ko. Si Raymart o si Bong Revilla. 29 years ago po iyon. Kay bilis ng panahon. 2 years, 6 months, and 19 days na natili ako sa pamamatnugot ni San Nicolas. 30 years old lang po ako noon. Kaya napakabilis ng panahon. Tunay na tayo'y naglalakbay lang at tumatawid sa buhay na ito. Kaya nga yung paglalahad ni Jesus sa 72, isinusugo ko kayo na parang kordero sa gitna ng mga asong gubat. Sa alinman bahay kayo pumasok, sabihin ninyo, mapasa inyo nawa ang kapayapaan. Kaya yung mga alagad ay isinugo para magdala ng kapayapaan, kagalingan at mabuting balita. Isang misyon na itinaguyod ni San Nicolas ng Tolentino. Isa siyang, nabibilang po siya, alam natin, sa orden ng mga Agustino, kilala sa kanyang mahigpit, disiplinadong pamumuhay, matyagang pananalangin at walang sawang paglilingkod sa mga dukha at may sakit. Katulad po ng mga alagad sa Ebanghelyo, si San Nicolas hindi nagtago sa sariling kapanatagan or comfort zone. Talagang ibinigay niya ang lahat-lahat bagkus lumabas siya sa mundo upang ipamalas ang pag-ibig ng Diyos sa mga nangangailangan. Kaya nga, ngayong tinatanggap natin si San Nicolas sa ating parokya, hinihimok tayong tularan ang kanyang buhay na pananalig at pagkakawanggawa. Siya na naging saksi ng kapayapaan
sa gitna ng kaguluhan, ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Kaya isa siyang buhay na pagsasakatawan ng mensahe ni Kristo, ang mensahe ng kapayapaang hindi lang binibigkas, kundi isinasabuhay. Kaya sa kanyang buhay, maraming mga himala, pero higit sa mga ito, yung kababaang loob. Dito sa parokya, paulit-ulit niyong naririnig sa akin yung pananalitang kailanman hindi tayo ipapahamak ng kababaang loob. Kaya kababaang loob, katapatan sa panalangin, malasakit sa kapwa, iyan ang tunay na inspirasyon sana na makuha natin sa Kanya. Kung si San Francisco na ating patron ay nagturo sa atin na yakapin ang kahirapan alang-alang kay Kristo, si San Nicolas naman ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng paghihirap, may pag-asa. Yun ang huwag nating kalilimutan sa buhay. May pagpapagaling at may kaligtasang nagmumula sa Diyos. Sabi nga ng patron na sinilangan ko, doon si Santa Catalina ng Siena, hope is not putting a limit to what God can do for you. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Ano po? Kaya tuloy lang at huwag mawawala ng pag-asa. Yan po si San Nicolas. Kaya gaya ng mga alagad sa Ebanghelyo, isinusugo rin tayo bilang mga tagapagdala ng pag-asa sa ating komunidad. Ano po? At sa pagtanggap natin kay San Nicolas, sana hindi lang natin siya igalang sa altar, tayong mga tagalimay, kundi tularan natin siya araw-araw sa ating buhay, sa pananalangin, pagtulong sa kapwa, at pagpapalaganap ng kapayapaan. Uulitin ko po, yan ang halimbawa na dapat nating tularan sa Kanya. Tularan natin sa panalangin, sa pagtulong sa kapwa, at pagpapalaganap ng kapayapaan sa ating pamilya, sa ating simbahan, at sa ating pamayanan. San Nicolas ng Tolentino, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, gabayan mo kami. Panginoon, gawin mo po kaming mga tagapagdala ng iyong kapayapaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa Diyos Amang makapangyarihan, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan, halina mga kapatid kong ginigiliw, taimtim tayong manalangin. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa banal na sambayanan ng Diyos, upang ito ay kanyang kalingain at itaguyod, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa mga tao sa sanlibutan, upang pamaligiin ng Diyos na nagkakasundo ang tanan, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa lahat ng may mga pasang iba't ibang suliranin sa buhay, upang sila'y marapati ng Diyos na maibsan sa pasanin, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa ating sarili at sa tanang dito'y natitipon, upang tayo'y marapati ng Diyos na maging kinasisiyahan niyang hain, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa mga manlalayag, mangingisda at manggagawa, patuloy nawang patatagin ang kanilang kabuhayan at makamtam nawa nila ang bawat bunga ng kanilang pagpapagal, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Para sa mga mahal namin sa buhay na nauna nang lumisan sa amin, makamtam nawa nila ang liwanag at ang buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan.
Taimtim po nating idalangin ang ating mga natatanging kahilingan. Panginoon, kayo ang aming pinagmulan at kapupuntahan. Alam ninyo ang aming naisin at panambitan, kaya't lahat ng ito ay itinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iredot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maupo po tayo para sa pagpapakilala sa mahal na Santo Patron, San Nicolas ng Tolentino. Ang buhay ni San Nicolas ng Tolentino. Isang mabait na mag-asawa ang naninirahan sa nayon ng San Angelo sa lungsod ng Ferno, nasakop ng Acuna. Sila'y mabuting Kristiyano, ngunit ang labis nilang ikinalulumbay ay ang di nila pagkakaroon ng anak. Minabuti ng mag-asawang ito na humingi ng tulong kay San Nicolas ng Bari. Kaya't sila ay nagtungo sa kinalalagyan ng kamahal-mahalang katawan nitong banal na nasa lungsod ng Bari sa kaharian ng Napoles. Dito nagpakita sa kanila ang santo. Nagkaanak nga sila ng isang sanggol na itinalaga upang maging isang alagad ng Diyos at ulirang halimbawa ng pagpapakasakit. Pinangalanan siyang Nicolas na ang ibig sabihin ay nagwagi sa mga tao, sapagkat nagkaanak sila sa tulong ni San Nicolas ng Bari. Mula sa kanyang kamusmusan, hinubog siya ng kanyang mga magulang sa pag-aaral, pagsasakripisyo at panalangin. Sa tulong ng isang paring Agustino, lalong nag-alab ang kanyang hangarin na talikdan ang lahat upang maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Nagpasya siyang pumasok sa seminaryo ng Agustino at naordinahan bilang pari noong 1271 sa Singguli. Naglingkod siya sa iba't ibang parokya ng 4 na taon bago siya nadestino sa Tolentino, kung saan niya ginugol ang natitirang 30 taon ng kanyang buhay. Araw-araw, siya ay nangangaral sa mga tao sa kalye, iginagawad ang mga sakramento sa mga tahanan, pagamutan, at kanyang sinasabi, "Huwag ninyong sabihin ito kanino man. Magpasalamat kayo sa Diyos at huwag sa akin." Nang magkasakit ng malubha si Padre Nicolas, ay pinagpakitaan ng mahal na Birheng Maria at ni San Agustin. Inutusan siyang kumuha ng kapirasong tinapay at basain ito ng kaunting tubig at kainin. Nang sundin ang ipinag-utos, ay bigla nga siyang gumaling. Bilang pasasalamat sa kanyang paggaling, nagsimula siyang magbasbas ng tinapay at ito'y ipinamimigay sa mga may sakit at karamdaman. Marami ang pinagpala at gumaling. Ito ang dahilan kung bakit sa pagdiriwang ng kanyang kapistahan ay binabasbasan ang tinapay at ipinamimigay sa mga may sakit. Si Padre Nicolas ay nagsilbing pintakasi at takapag-ingat ng mga manlalayag sa karagatan. Pinahayag ito ng isang grupo ng manlalayag na noon ay nasa gitna ng dilubyo
habang naglalakbay sa karagatan. Upang sila ay iligtas sa kapahamakan, nanalangin sila sa Diyos sa pamamagitan ni Padre Nicolas. Noon din ay lumitaw sa kalangitan ang ginintuang aparisyon, suot ang abitong itim na hawak-hawak sa kanyang kaliwang kamay ang isang bulaklak na liryo. Agad napatigil ang bagyo at ligtas na nakapagpatuloy sa paglalakbay ang kanilang barko. Kinilala si Padre Nicolas na siyang patron ng mga kaluluwa sa purgatorio dahilan sa kanyang naging debosyon sa isang yumaong praile na nagngangalang Piligrino Diosino na nagpakita sa kanya na humihingi ng panalangin. Ipinagdasal niya ang yumaong praile at ang mga nasa purgatorio. Pagkaraan nito, muling nagpakita si Padre Piligrino na kasama ang ilang kaluluwang nailigtas sa purgatorio sa bisa ng panalangin ni Nicolas. Ngunit ang buhay ng tao ay sadyang may hangganan. Siya'y muling nagkasakit. Ngunit sa kabila nito, siya'y naging masaya. At kung tatanungin, sagot niya, siya'y inaanyayahan na ng ating Panginoon at ni Maria. Siya'y binawian ng buhay noong 10 ng Setyembre, 1305. Siya ay idiniklarang santo ni Papa Eugenio Ika-4 noong taong 1446. Si San Nicolas ng Tolentino ang unang idiniklarang santo sa samahan ng Paring Agustino. San Nicolas ng Tolentino, ipanalangin niyo po kami. Magsitayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay aming kanlungan at lakas. Bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong Ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami makapanalangin taimtim, kaya't ang may pagtitiwala naming hinihiling ay ipagkaloob mong totohanan naming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Yumuko tayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, patnubayan mo ang mga pagsisikap ng iyong sambayanan na sundin ang loob mo at pakundangan sa iyong pangako. Marapat mong kamtin ang kahilingan ng tanang dumadalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalainawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Awitin natin ang Apokulas aming patnubay. Magsiupo po ang lahat para sa mensahe ng pasasalamat. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Magandang umaga rin po, Father Regine. Isang napakalaking pasasalamat po sa napakainit na pagtanggap po ng pamayanan ng San Francisco de Assis dito po sa Limay, sa ng inyong pong parokya para po sa pagbisita po ng aming pong minamahal na patron, San Nicolas ng Tolentino. No? So sa ngalan po ng Pandiosasanong Dambana at Parokya ng San Nicolas ng Tolentino sa Maribeles, nais ko pong pasalamatan ang inyong pong pamayanan sa pangunguna po ng inyong pong masipag na kura paroko, Father Lides Pomer. Maraming salamat, Father. Siyempre po, yung akin pong kinontak dito, hindi ko na po ginambala si Father Lides, no, si Ate Cora. Ate Cora, maraming salamat po. At mananatili po ang imahe po ng aming pong mahal na patron sa inyo pong parokya for the next, hanggang sa susunod pong Sabado. No? Kasama po nito yung first class blood relic ng ating mahal na patron na si San Nicolas ng Tolentino. At harinawa, katulad po ng ibinahagi po ni Father Lides, no, dito po sa inyo pong pamayanan ay ating pong tularan. Katulad din po ni San Francisco de Assis, no, si San Nicolas ng Tolentino sa pamamagitan ng kanyang pananalangin at paglilingkod sa kapwa, no, yung pagbibigay ng sarili sa ngalan po ng paglilingkod at pagmamahal. At pagkatapos po nito, ng aking pong pasasalamat, ay magbabahagi po yung amin pong parokya ng mga rosary bracelet with prayer guide ni Apo Kulas sa inyo pong pamayanan. Gayun din po yung mga binasbasang tinapay po ng amin pong ibinasbasan kaninang umaga sa amin pong banal na misa. So muli po, makikita-kita po muli tayo sa susunod pong Sabado para po sunduin po namin yung amin pong patron. Pabalik na po sa parokya. No? This is part po ng programa ng aming parokya sa aming pong paghahanda sa aming kapistahan at eventually sa year 2029 sa ika-300 taong pagkakatatag ng aming pong parokya. Muli po sa inyo pong pamayanan ng sambayanan, Father Lides, maraming salamat po sa inyong lahat. Pakinggan din po natin ang isang mensahe mula sa ating mahal na kura paroko, Reverend Father Lides Pomer. Maaari po tayo pumila o humanay sa gitna upang makatanggap ng rosary at ng tinapay mula sa parokya ng San Nicolas ng Tolentino. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating rito ng pagtanggap sa imahe at relihiya ni San Nicolas ng Tolentino.